Ang buhay, pag-aasawa at pamilya ay hindi responsibilidad ng isang tao lamang. Palaging kailangan na magtulungan ang dalawang tao para mapanatiling matatag ang kanilang samahan. Pero paano kung isa na lang ang kumakapit at isa ay gusto nang kumawala? Dapat pa nga bang pilit na ayusin ang isang relasyon o mas dapat na silang bumitaw na pareho? Dear Papa Dudut, noong una talaga ay hindi ko sineseryoso yung naririnig ko na pag-aasawa raw ay napakaseryosong bagay na hindi pwedeng basta na lamang talikuran. Kumbaga ay hindi parang pagkain na mainit na kanin na kapag napaso ka ay pwede mong iluwa anumang oras mo gustuhin. Dahil napatunayan ko na tama ang kasabihang yon nang matatanda nang pasukin ko na rin ang seryosong buhay na yon. Magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng ating mga ka-online. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alfred. 28 years old at nagtatrabaho sa isang factory dito sa Laguna. Kasal na ako at meron ng isang anak. Pero hindi ko masasabi na masaya ako sa ngayon. Kahit mahal na mahal ko ang asawa kong si Rhea at ang anak naming si Joy. Nagkakilala kami noong nasa college pa kami dahil sa isang common friend namin. Mabilis kaming nagkasundo hanggang sa magkagustuhan na nga kami at magkaroon ng isang relasyon. Masaya naman kaming dalawa sa isa't isa at bibihira kung mag-away. Ganon talaga siguro kapag magkaugali ang dalawang tao. Nawawala ng dahilan para mag-away silang dalawa. Marami kaming plano noon ni Rhea sa mga sariling buhay namin. May kanya-kanya kaming pamilya na gustong itaguyod. Saka gusto rin naming makaipon bago kami magpakasal. Yung tipo na may sarili na kaming bahay, maliit na negosyo at mga insurance para sa magiging anak namin. Kaya lang hindi na pala namin matutuloy ang mga plano na yon dahil sa biglang nangyari sa buhay namin. 21 years old ako noon at bago pa lamang na nagtatrabaho nang mag-decide ang magulang ng girlfriend kong si Rhea na magpakasal na kami. Nabuntis ko kasi siya noong mga panahon na yon. Ang gusto sana namin ni Rhea ay hindi muna kami magpakasal. Pero sustentuhan ko naman ang anak namin syempre. Kaya lang hindi pumayag ang mga magulang niya. At dahil mahal ko naman si Rhea ay sumang-ayon na rin ako sa gusto nilang mangyari. Papadudot nang magsama kami ni Rhea sa bahay namin ay doon ko napatunayan na totoo pala ang sinasabi nila na makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Yun kasi ang nangyari sa amin ni Rhea noon. Nalaman namin na marami pala kaming bagay na hindi napagkasunduan talaga. Na hindi naman talaga kami magkapareho ng ugali. Kaya napapadalas tuloy ang pagtatalo naming dalawa. Aaminin ko rin na hindi pa talaga ako handang maging ama ng mga oras na yon. Ang dami ko pa sanang gustong gawin. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko kundi ang harapin ang responsibilidad bilang isang ama at asawa. Mabuti na lamang at parehas naman kaming may trabaho ni Rhea. Dahil kailangan talaga namin ng perang panggastos. Kasabay po noon ay nakita ko rin na parehas pa kaming nag-adjust sa buhay na meron kami. Lalo na pagdating sa pagbabudget at mga gawaing bahay. Ang nangyari tuloy ay para kaming mga bata kung mag-away sa loob ng bahay. Dahil ultimo maliit na bagay pinagtatalunan pa naming dalawa. Bakit wala nang laman ang ref natin? Inis na tanong ko nang mabuksan ko yon isang umaga. Malamang ubos na. Ano pa bang dahilan? Mataray naman sagot ni Rhea na nagbabasa ng hawak niyang magazine. Bakit ubos na? Hindi ba kakagrocery lang natin nung isang araw? Muling tanong ko pa. Sino kaya sa atin ang nagpakain ng 10 tao dito sa bahay nang dalhin niya ang buong barkada niya rito nung isang araw? Tapos ngayon ay magtataka ka kung bakit wala nang laman ang ref natin? Kung bakit naman kasi sinasama-sama mo pa rito yung mga kaibigan mo tapos wala naman silang dalang pagkain.
Saka pwede ba? Sinabi ko naman sa iyo ang tungkol dyan kaya huwag ka nang umarte na parang nagulat ka pa. Pagtataray pa niya. O siya, sige na. Mag-grocery ka na lang bukas para magkaroon naman ng laman ng ref na to. Napapailing na wika ko. Bakit ako lang? Hindi ba dapat kasama ka kasi wala ka rin namang pasok sa trabaho? Inis na tanong niya. Nangako kasi okay na Elmo na maglalaro kami ng basketball bukas eh. Malumanay naman ang sagot ko kasi ayokong magtalo pa kaming dalawa. At mas uunahin mo pa ang pagbabasketball bago kami. Yun bang sinasabi mo sa ngayon? Pagtataray pa ni Rhea. Rhea, grocery lang naman yun. Kayang-kaya mo na yun. At saka may pera ka naman hindi ba? Sagot ko sa kanya. Oo, may pera ako. Pero yung pagbibit-bit ang inaalala ko. Bakit ba kasi ang dalas mong magbasketball? Halos hindi ka na mapirmi sa bahay. Reklamo pa ni Rhea. Nagpapapawis ako kaya ako lumalabas. Anong gusto mong gawin ko? Tumambay lang dito sa bahay kapag walang pasok. Yun na nga lang ang libangan ko makikialam ka pa. Naiirita namang sagot ko. Ang problema kasi Alfred, hindi na kita maaasahan dito sa bahay. Ako na lang ang lahat ng gumagawa dito. Yung totoo, inasawa mo lang ba talaga ako para magkaroon ka ng katulong sa bahay o taga-alaga ng anak mo? Hindi na nakakatuwa yung ugali mo kaya pwede ba ayusin mo naman ang sarili mo? Halos sigaw ni Rhea bago ako iniwan sa may kusina. Papadudot magsisisi man ako ngayon wala rin namang mangyayari dahil nandito na ang responsibilidad na kailangan kong pangatawanan. Wala akong ibang magagawa kundi ang harapin at pagbutihin ang pagiging isang magulang. Nakita ko rin naman kay Rhea na pinipilit niyang mag-adjust. Kaya nga lang ang hirap pala para sa isang lalaki na kagaya ko ang sabayan ng pag-a-adjust na yon. Hirap maging isang responsableng padre di pamilya. Ikaw naman kasi anak parang hindi mo kilala ang asawa mo. Alam mo namang matampuhin niyang si Rhea. Bakit kasi hindi mo na lang siya samahan na mag-grocery para wala na kayong pinag-aawayan pa? Ang payo ni mama nang makapasok siya ng kusina. Narinig niya rin kasi ang naging pag-aaway namin ni Rhea. Nagaya po kasi sina Elmo na mag-basketball. Babawi lang ako sa kanila tapos syempre pagkatapos nun, magiinuman kami. Sagot ko naman. Kaya naman pala nagagalit sa iyong asawa mo Panay ang sama mo sa mga kaibigan mo. Halos linggo-linggo na lang kayo nagbabasketball at nagiinuman. Sino naman ang hindi magagalit doon? Alam kong wala namang mali sa ginagawa mong pag-i-enjoy sa day off mo pero alalahanin mo ang pagiging magulang mo. Hindi natatapos yan sa pagtatrabaho lang o pagbibigay ng pera. Dapat binibigyan mo rin sila ng oras dahil yon ang mas importante sa lahat. 2 buong araw na nga lang magkasama ang pamilya mo. Hindi mo pa maibigay sa kanila. Wika pa ni nanay. Ayoko naman na puro gano'n na lang. Siyempre gusto ko rin na magkaroon ako ng oras sa mga ginagawa ko talaga. Katwiran ko pa. Natatandaan mo yung sinasabi ko sa iyo dati? Na kapag ikaw ay nagkaroon na ng sariling pamilya, mag-iiba ng sobra ang buhay mo. Hindi yan parang trabaho na may time in and time out. May day off na pwede mong gamitin para makapagpahinga ka. Bawat segundo ng buhay mo ay magulang ka na. Sana naiisip mo yan bago ka pumasok sa ganitong sitwasyon. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na mag-iingat ka. Nasulitin mo ang kabataan mo. Pero anong ginawa mo? Nagpabaya ka at nag-asawa ng maaga. Paninermon pa ni mama. Mama naman Maninermon na naman. Pag-awat ko naman sa sinasabi niya. Hindi lang to basta paninermon ha. Pinapatatak ko lang sa isipan mo na iba na ang buhay mo ngayon. At kung gusto mong umayos ang pamilya mo ay tumigil ka na sa pagiging buhay binata dahil hindi ka na ganun ngayon. Umayos ka Alfred ha, hanggat maaga pa, hanggat may pagkakataon ka pa. Huwag mong hintayin na mapagod ang asawa mo sa'yo. Dagdag pa niya. Nang dahil sa mga sinabi ni mama ay hindi na ako sumama pa sa pagbabasketball ng mga kaibigan ko.
para hindi na rin kami mag-away pa ni Rhea. Sinamahan ko na lamang siya na mag-grocery noon kaya nagkabati na rin kami kaagad. Mabait lang naman kasing suyuin ang asawa ko. Pagbigyan ko lang ang gusto niya, nawawala na kaagad ang tampo niya sa akin. Kaya nga lang hindi pa rin kami palagi masaya sa loob ng bahay namin. Naisip ko nga noon papadudot na mahirap pala talaga ang buhay may asawa. Habang tumatagal kasi na mas nakikilala namin ang isa't isa, ay mas lumalala naman ang pagtatalo namin. May mga pagkakataon na nauuwi kami sa hiwalayan pero sa bandang huli nagkakaayos din kami. Isama pa na halos hindi na rin kami nagkikita sa bahay. Panggabi kasi siya sa trabaho samantalang ako naman ay pang-umaga naman. Pero pinilit ko na magbago, Papa Dudut. Hindi man kaagad pero inuunti-unti ko na makabawi sa kanila. Himala yata na wala kang lakad ngayon. Gulat na wika ni Rhea na makita niya akong nagluluto ng almusalin naming pancake sa kusina. Tinamad akong lumabas ngayon kaya dumito na lang muna ako sa bahay. Pareho din naman nating day off kaya eto naisipan ko na magluto kahit pancake lang. Nakangiting sagot ko. Ano bang nakain mo at biglang ganyan ang kinikilos mo ngayon? Nagtatakang tanong pa ni Rhea. Grabe siya. Hindi ba pwedeng gusto ko lang talagang makasama kayo ng mga anak natin? Wala ka namang lakad mamaya, hindi ba? Tara, ipasyal natin si Joy. Yaya ko sa kanya. Naku, tinatamad akong lumabas ngayon kasi panay ang overtime namin sa trabaho. Tanggi naman ni Rhea. Sige na Rhea, lumabas na tayo mamaya kasi matagal na rin tayong hindi nakakapasyal. At naipapasyal ang anak natin. Pangungumbinsi ko pa. Ikaw lang naman ang madalas na hindi nakakasama sa amin ni Joy kapag namamasyal kami. Kaya ikaw ang dapat na bumawi sa anak natin. Kayo na lang muna ang lumabas dahil medyo pagod talaga ako sa ngayon. Pagtatanggi ulit niya. Ano ba naman yan? Minsan na nga lang akong magaya. May himig na pagtatampong wika ko. Alfred, medyo mabigat lang talaga ang pakiramdam ko sa ngayon. Next time ako naman ang sasama sa inyo pero wag muna ngayon. Tanggi pa ulit ni Rhea. Hindi ko na napilit pa si Rhea na sumama sa aming mamasyal ng anak namin. Medyo nalungkot ako noon kasi umpisa yon talaga ng pagbawi ko sa kanilang pamilya ko. Nararamdaman ko na rin kasi na may pagkukulang talaga ako na kailangan kong punan bilang padre di pamilya. Pero parang hindi naman sinasabayan ni Rhea ang pagbawi ko na yon. Ang naging problema ko pa noon, Papa Dudut, kahit na parehas na kaming may trabaho ni Rhea, pakiramdam ko ay parang ako lang ang nagsisimulang magseryoso sa buhay namin. Ako lang ang nagbago, nag-adjust at nagtino. Maliban sa anak ko ay parang nagkaroon pa ako ng isang alagain na hindi marunong magkontrol sa kanyang sarili. Napapadalas kasi ang paggastos ni Rhea para sa sarili niya. Yung sweldo niya halos ay napupunta lamang sa mga luho niya. Kaya ang nangyari, ako nang sumasagot sa lahat ng mga gastusin sa pamilya namin. Hindi ko rin naman magawa ang kumprontahin ng asawa ko kasi ayokong pagsimulan yon ng pagtatalo naming dalawa. Kaya naman dumodoble kayod na lamang din ako para pandagdag sa mga gastusin namin sa bahay. 6 years old na rin kasi ang anak namin at nagbabayad na rin kami ng tuition fee sa private school. Kaya panay talaga ang overtime ko sa trabaho at pagtitipid sa sarili. Hindi na rin ako sumasama sa mga lakad ng barkada o kaopisina ko para iwas dagdag gastos. Ang mahalaga sa akin noon ay maibigay ang pangangailangan ng mag-ina ko lalo na ng anak kong si Joy Joy. Pero kung ano namang pagtitipid at pagsusumikap ang ginagawa ko para sa pamilya ko, patuloy naman si Rhea sa pag-i-enjoy sa buhay niya na para bang wala siyang asawa at anak. Oh, tinanghali ka na ng gising ah. Buti na lang na kinamama yung bata kaya ayos lang na gumising ka ng ganitong oras. Wika ko nang lumabas ng kwarto si Rhea. Nagsosolo na kami ng bahay noon at maagang sinundo ni Mama si Joy para doon muna sa kanila kasama ng ibang pamangking ko. 2:00 na kasi ako ng madaling araw nakakatulog dahil kay Tricia.
May problema kasi siya tungkol sa boyfriend niya at naghahanap siya ng makakausap. Kaya napuyat ako, sagot naman niya. Ganun ba? O basta susunduin natin si Joy mamaya kaya mabuti pa kung mag-aayos ka na para makalis na rin tayo at hindi ma-traffic. Utos ko. Okay sige, inaantok na sagot niya bago pumasok ng banyo. Tinatapos ko noon ang pagwawalis ko nang may kumatok sa pinto namin. Napagbuksan ko noon ang kapitbahay naming si Catherine. Nandyan ba ang asawa mo? Bungad na tanong ni Catherine. Oo pero naliligo lang. Bakit, may kailangan ka ba sa kanya? Tanong ko rin. Oo, pakisabi sa kanya na baka naman may balak siyang bayaran ng 10,000 niyang naiutang sa akin. Baka lang din maalala niya na nakailang palugit na ako sa kanya. Naku Alfred ha, napupuno na talaga ako dyan sa asawa mo. Ang dami-daming dinadahilan. Naiiritang sagot niya. Teka, anong sinasabi mo? May utang sa'yo si Rhea? Nagtatakang tanong ko pa rin pagkatapos ng mahabang litanya ni Catherine. Oo at 10,000 yon. Bibigyan ko siya ng 3 araw at kung hindi pa rin siya magbabayad ay magkita na lang kami sa barangay. Pagbabanta pa ni Catherine. Hay sige sasabihin ko sa kanya. Sagot ko naman. Umalis na rin noon si Catherine at pigil ang inis na sinarado ko na ulit ang pinto. Hindi yun ang unang pagkakataon na nalaman ko na may utang si Rhea. Ang nakakainis lang ay madalas na ako ang humaharap sa mga taong nagagalit sa kanya, kagaya na lamang ni Catherine. Sino yung kumatok? Tanong ni Rhea nang makalabas na siya ng banyo. Umutang ka ng 10,000 kay Catherine? Tanong ko rin sa kanya sa napakaseryosong boses. Oo, wala na kasi akong pera. Kailangan kong magbayad ng utang dun sa isang kaopisina ko. Sagot naman niya. Umutang ka para makapagbayad ka ng utang? Ano ka ba naman Rhea? Bauna nga tayo sa utang, umutang ka na naman sa iba. Hindi mo ba naiisip na kailangan natin ng pera dito sa bahay? Ni hindi ka na nga halos nakapagbibigay dito sa panggasto sa anak natin tapos puro utang pang ginagawa mo? Panunumbat ko sa kanya kasi napupuno na rin talaga ako. Sa anong magagawa ko? Kung sa akin pa lang ay kulang na ang sweldo ko. Pangangatwiran naman niya. Kasalanan ko ba kung bakit ganyan ang trabaho na pinasukan mo? Alam mo na ngang malit ang sweldo mo, hindi mo pa magawang magtipid. Diyos ko, 10,000 yun. Malamang sa malamang, ako na naman ang magbabayad nun. Naku Rhea ha, tigilan mo na yung ginagawa mo. Hindi ka na nakakatulong. Imbes na guminhawa ang buhay natin, mas lalo mo lang pinabibigat. Panunumbat ko pa sa kanya. Nang pumunta kami ni Rhea sa bahay ni na mama ay halos hindi kami nag-iimikan na dalawa. Nahalata tuloy ni mama na may problema na naman kami ng asawa ko. Nang makapagsolo nga kami ng usap ni mama ay sinabi ko sa kanya noon ang problema ang ibinigay sa akin ni Rhea. Pinayuhan ako ni mama na hayaan ko raw munang mag-adjust si Rhea sa buhay namin bilang mag-asawa at isang pamilya. Medyo lumaki kasi sa luho si Rhea kaya sa aming dalawa ay mas hirap talaga siyang kontrolin ang sarili niya pagdating sa gastos. Kaya naman siguro madali ko ring natutunan na ang maging responsable sa mga kilos ko kumpara sa kanya. Pinilit ko na lamang na sundin ang payo ni mama at gumawa ng paraan para makakuha ng ipambabayad sa mga utang ng asawa ko. Minsan lang talaga papadudot. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko sa asawa ko. Lalo na kapag umaasta siya na parang wala siyang pamilya. Pero dahil sa mahal ko ay pinilit ko pa rin siyang intindihin. Pinilit kong ayusin ang lahat dahil ito ang paraan ko para makabawi sa mga pagkukulang ko noon sa kanila. Kaya kahit na busy ako sa pagtatrabaho ay gumagawa pa rin ako ng paraan para makapagbigay ng oras sa kanila. Todo ang pag-iipon ko dahil ang pangarap ko ay mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Na lahat ng pangangailangan nila madali kong maibibigay. Kaya lang papadudot lahat naman tayo ay nakakaramdam din ng pagod. Dumarating tayo sa punto magtatanong tayo na worth it pa ba ang lahat ng ito?
Sa sitwasyon kasi namin ay parang ako na lamang ang may pakialam sa pamilya namin. Na parang wala akong asawa na dapat ay katuwang ko sa lahat ng bagay. Habang tumatagal kasi ay mas lumalala ang pagiging irresponsable ni Rhea sa mga kinikilos niya. Palagi siyang puyat, papadudot at tulog kapag nasa bahay. Dahil palagi rin siyang nakikipag-party pagkatapos ng trabaho nila sa opisina. Bukod sa hindi na siya nakakapag-share sa mga gastos sa bahay at para sa anak namin ni Joy. Yun din talaga ang madalas naming pagtalunan. Yung pagkikilos niya na parang buhay dalaga pa siya at pagpapakaisip bata. Hindi ako nagpapakaisip bata, Alfred. Nagpapakasaya lamang ako sa boring na buhay na meron tayo. Yun ang ginagawa ko. Galit na wika ni Rhea nang pagtalunan namin ang pag-uwi niya ng madaling araw galing sa pakikipag-party niya. Anong boring ang sinasabi mo? Ano mang gusto mong mangyari? Gabi-gabi tayong mag-party, mag-inom? Gastusin lahat ng pera natin tapos pag-uwi natin tumitirik na gutom ang anak natin? Yun ba ang gusto mo? Galit na tanong ko sa kanya. Hindi ko naman pinapabayaan ang anak natin Giit naman ni Rhea. Ang ibig kong sabihin dito, umayos ka na sa mga kilos mo. Ikaw pa man din ang nanay dito pero ikaw pa tong mas pabaya kesa sa akin. Tama na ang buhay dalaga dahil may pamilya ka na ngayon. Kami naman ang intindihin mo, Rhea. Sigaw ko sa kanya. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Rhea sa galit at pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Saglit na katahimikan pa ang namagitan sa aming dalawa bago siya nagsalita. Ayoko na. Mahina pero malinaw na wika niya. Anong ibig mong sabihing ayaw mo na? Naguguluhang tanong ko. Medyo buwaba din ang boses ko noon dahil parang hindi ko na nagugustuhan ang susunod niyang sasabihin. Ayoko na sa ganitong sitwasyon. Ayoko na sa buhay na meron ako. Ayoko na sa'yo. Napapagod na akong diktahan mo ang buhay ko. Gusto ko nang makawala. Maging masaya. At alam kong hindi ko magagawa yon kung parati ka pa rin nakadikit sa akin. Sagot niya. Anong pinapalabas mo ngayon? Gusto mo nang maghiwalay tayong dalawa? Rhea, alam mong hindi yan ang solusyon sa problema natin. Ayusin mo lang ang sarili mo, iyon ang solusyon doon. Mag-asawa na tayo at may anak na. Kaya dapat alam mong hindi ka basta-basta makakalabas dito sa relasyon natin. Sige, hindi na ako magagalit. Kalimutan na lang natin ang pagtatalo na to para tapos na at maging maayos na tayo. Suhestyon ko. Ayoko naman kasing magkahiwalay kami. Oo, palagi kaming nag-aaway pero hindi naman namin kailangan na maghiwalay, Papa Dudut. Hindi. Kapag sinabi kong ayoko na, ulit pa niya. Hindi mo na ba ako mahal? Seryoso at pigil ang mga luhang tanong ko. Hindi ko alam, sagot naman ni Rhea. Hindi mo alam? Paano hindi mo alam? Imposible yun, Rhea. Akala ko ba magiging okay na tayo? Sabi mo pa nga ang swerte mo dahil ako ang napangasawa mo pero bakit ganyan ang naririnig ko sa'yo? Bakit bigla ka nalang umaayaw ngayon? Sunod-sunod na tanong ko pa. Dahil hindi na nga ako masaya. Kapag kasama kita parang hindi ako makahinga. Hindi ako makakilos ng maayos. Parang lahat na lang ay bawal. Hindi na ako nagiging totoo sa sarili ko at yun ang pinakaayaw kong mangyari, Alfred. Kailangan kong isuko ang pagsasama natin bago ako sukuan ng sarili ko mismo. Hindi ako to, Alfred, hindi ako ito. Kaya kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo ko sa gusto kong mangyari. Pakakawalan mo ko dahil alam kong alam mo na wala tayong pag-asa. Naiiyak na ring sabi niya. Papadudot, ilang beses ko siyang pinakiusapan na huwag makipaghiwalay sa akin pero parang buo na ang desisyon niya na iwanan ako. Nang araw ding yon ay umuwi siya sa bahay ng mama niya, dala-dala ang anak namin. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ba ang naging pagkukulang ko bilang asawa kay Rhea. Ginawa ko naman ang lahat para lamang masabi niyang naging mabuti akong asawa sa kanya.
Pero sa bandang huli ay ako pa rin ang naging masama. Ako pa rin ang nagkulang. Ako pa rin ang nagkakasala. Ngayon ay hindi na ako sigurado kung dapat ko na bang sabihin na isang pagkakamaling pinakasalan ko pa si Rhea. Rhea, mag-usap naman tayo please. Pakiusap ko at inabangan ko siyang lumabas ng building kung nasaan ang opisina nila. Hindi rin ako pumasok noon sa trabaho para lamang makausap siya. Ano pa ba kasing ginagawa mo rito, Alfred? Inis na tanong ni Rhea na nagpatuloy lang sa paglalakad. Gusto ko lang na magkausap tayo at maayos natin ang relasyon nating dalawa. Sagot ko sa kanya. Isang linggo na kaming hindi magkasama sa bahay at para na ako mababaliw habang tumatagal. Hindi ka ba talaga marunong makaintindi? Wala na nga tayong dapat na ayusin pa, sagot niya. Mahal kita, Rhea. Alam ko naman na mahal mo pa rin ako. Kahit yun na lang ang gawin nating dahilan para maayos ang relasyon natin ngayon. Pakiusap ko pa sa kanya. Alfred, huwag na nating pahirapan pa mga sarili natin. Kapag pinilit pa nating ayusin ang bagay na hindi na maaayos, pareho lang tayong masasaktan sa huli. Kaya tama na please, ang sabi naman niya. Sinundan ko pa siya sa paglalakad niya kahit pinagtitinginan na kami ng mga tao. Para na akong tanga na umiiyak at naglalakad sa may likuran niya hanggang sa makasakay na nga siya ng taxi. Ni hindi man lang niya ako tiningnan ulit na para bang hindi na siya naaawa sa itsura ko o kalagayan ko noon. Para wala na siyang pagmamahal na nararamdaman para sa akin. Ganon pa man papadudot ay hindi pa rin po ako sumuko at pinilit ko pa rin suyuin si Rhea. Pumunta ako sa bahay nila, lumuhod sa harapan niya at nagmakaawa. Lahat ay ginawa ko na para lamang bumalik siya sa akin pero ayaw na talaga niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na hindi na raw siya masaya. Na nagising na lamang siya isang umaga na hindi na pala niya ako mahal. Na gusto na raw niyang maging malaya sa akin. Sobra akong nasaktan sa mga narinig ko kay Rhea. Parang wala siyang pakialam sa pagsasama naming dalawa. Parang wala na rin siyang plano na mabuo pa ang pamilya namin. Kumusta na pala kayo ni Rhea? Sinusuyo mo pa rin ba? Tanong ni Mama nang dumalaw siya sa bahay ko. Nasa bahay din namin si Joy at natutulog pa ng oras na yon. Nagkaroon kasi kami ng usapan ni Rhea na maghihiraman kami sa anak namin. Opo, medyo nahirapan lang po pero naniniwala ko na maayos ko pa rin ang pamilya namin. Alam kong ayaw din niyang lumaki si Joy na hindi buo ang pamilya namin. Malungkot naman na sagot ko. Kapag ba pinuntahan mo siya sa bahay nila ay nagkakausap pa ba kayo ng maayos o parati ka pa rin niyang tinatarayan? Pag-uusisa pa niya. May pagtataray pa rin po pero pinagpapasensyahan ko na lang po. Wala naman po akong reklamo dahil ako ang sumusuyo Sagot ko naman. Alam mo anak, kung ako sa'yo tama na. Ihinto mo na lang siguro yung ginagawa mo. Pakiramdam ko kasi hindi na talaga siya babalik. Lalo na ngayon. Wika ni nanay at napatingin na ako noon sa kanya kasi parang may ibang kahulugan ang huling sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin na lalo na ngayon? Nagtatakang tanong ko. Alfred, ang totoo kasi ay may nabasa ang kapatid mong si Alwin sa isang post ni Rhea sa Facebook niya. Wala namang masama doon sa pinost niya pero medyo nag-alala ako sa mga nag-comment. Wika ni Mama. Comment? Bakit ano po bang comment? Tanong ko pa kasi nakablock ako sa mga social media account ni Rhea kaya hindi ko nakikita ang mga pinopost niya. Nag-I love youhan silang dalawa ng kausap niya doon sa nag-comment sa post niya? Sagot ni nanay. Hindi ko pa man nakukumpirma kung totoo ang sinabi niyo ni nanay ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na medyo mapaluha. Isang buwan pa lamang papadudot, isang buwan pa lamang ang nakakalipas nang makipaghiwalay sa akin si Rhea pero bakit parang atat na atat siyang palitan ako sa buhay niya. Hindi ko tuloy maiwasang isipin noon na baka matagal na niya akong niloloko. Kaya nang gabi na yon ay pumunta ako sa bahay ni Rhea para ihatid ang anak naming si Joy.
Nang makapasok si Joy sa loob ng bahay ay agad na akong itinaboy ni Rhea paalis pero hindi kaagad ako umalis. Gusto ko kasing kumpirmahin sa kanya kung totoo ang nalaman ko tungkol sa kapalitan niya ng I love you sa Facebook. Gusto kong malaman kung totoong may iba na siyang minamahal. Ang masakit doon, Papa Dudut, ay hindi yon tinanggi ni Rhea. Sinabi niya sa akin na may bago na ngang tinitibok ang puso niya. Tinatanong ko siya kung paano niyang nagawang basta na lamang kalimutan ang lahat ng pinagdaanan naming dalawa bilang magkasintahan at mag-asawa. Kung bakit kailangan niyang itapon ang nakaraan namin para sa isang lalaking hindi pa naman niya gaanong kakilala. Hanggang sa muli ako nakiusap sa kanya na ako na lamang ang piliin niya at mahalin. Pero sinabi niya na hindi na niya kaya pang ibalik ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa akin. Hindi niya matuturuan ang puso niya na muli ako mahalin dahil sa bagong lalaki na tinitibok ng puso niya. Doon ko naisip na kaya pala parang ang dali na lamang sa kanya na bitawan ang ilang taong pinagsamahan namin. Kaya pala nasabi niya na nagising na lamang siya na hindi na niya ako mahal. Dahil ang totoo ay may ibang tao nang sumalo sa kanya. May ibang tao nang nagpapasaya sa kanya, Papa Dudut. May ibang tao na nagpapaligaya sa kanya. Para talaga akong biglang pinagsakloban ng langit at lupa nang malaman kong may iba na si Rhea, Papa Dudut. Lalo na nang malaman ko na nagsimula ang relasyon nila bago pa kami maghiwalay ni Rhea. Ang ibig sabihin ay matagal na talaga ako niloloko ng asawa ko na ang lalaking yon ang dahilan kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Ayoko sana ng gulo dahil ayoko madamay ang anak namin pero masyado na akong nasasaktan noon. Kaya naman nag-decide ako na ipabarangay ang kalaguyo ni Rhea at sampahan sila ng kasong pareho. Kung hindi ako magiging masaya dapat ay hindi rin silang maging masayang dalawa. Nang dahil sa ginawa kong pagsasampa ng kaso ay pinuntahan ako sa bahay ng kalaguyo ni Rhea na si Elmo. Nakiusap siya sa akin na huwag ko na raw sanang ituloy ang pagsasampa ng kaso sa kanila. Pero sinabi ko na hindi ko iaatras yon dahil pareho silang may kasalanan sa akin ni Rhea at sa anak namin. Nagpaliwanag pa si Elmo na hindi niya alam na hindi raw pala maayos ang paghiwalay namin ni Rhea at ang buong akala niya ay tuluyan ng tapos ang relasyon namin ng asawa ko dahil yun daw ang sinabi nito sa kanya. Pero buo pa rin ang desisyon ko noon na ituloy ang kaso. Pero muli pang nakiusap si Elmo na sana raw ay huwag ko na siyang ipakulong dahil siya na rin mismo ang makikipaghiwalay kay Rhea. Ayaw niya raw ng gulo kaya mas pipiliin niyang lumayo na lamang kay Rhea. Nagmahal lang daw siya ng maling tao pero mas pipiliin niya na makipaghiwalay dito at nangako siya na kailanman ay hindi na makikipagkita pa para sa ikakatahimik ng lahat. Nakita ko ang sincerity talaga ni Elmo sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Naramdaman ko ang takot niya na makulong pati na ang pagsisisi niya sa pakikipagrelasyon sa asawa ko. At yon ang naging dahilan ko para magbitaw ako ng desisyon na iatras na ang kaso sa kanilang dalawa ni Rhea. At nang kabindalawa naman ni Rhea ang nagkaharap ay muli kong sinubukan kung maaayos pa namin ang relasyon naming dalawa. Hindi ka totoong mahal ni Elmo, Rhea. Dahil kung talagang mahal ka niya, ipaglalabang ka niya hanggang sa huli. Wika ko. Alam mo, hindi naman ako umaasa na mamahalin niya ako tulad ng pagmamahal mo sa akin. Malungkot namang sagot ni Rhea. Buti naman at na-realize mo yan. Buti rin at nakita mo na walang ibang magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal ko. May pait sa boses ng wika ko. Matagal ko nang na-realize yan. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik na ako sa'yo. Hindi porket iniwasan na ako ni Elmo at nakipaghiwalay na siya sa akin ay mamahalin na kita ulit. Kung anong sinabi ko sa iyo noon, ganun pa rin ang nararamdaman ko hanggang ngayon. Kaya please lang Alfred, wag mo nang subukan na ipilit sa akin ang gusto mo dahil eto ang gusto ko. Ang tuluyan nang matapos ang relasyon nating dalawa kaya hayaan mo na akong makalaya, pakiusap niya. Papadudot ang akala ko nang magkahiwalay sina Rhea at Elmo ay magkakabalikan na kaming dalawa. Hindi pa rin pala dahil si Rhea mismo ang ayaw nang bumalik sa akin. Kahit na anong pilit ko na ayusin ang lahat sa amin ay parang wala na siyang interes na bumalik kami sa dati at bumuo ulit bilang isang pamilya.
Kaya ang naging setup namin ay dinadalaw ko na lamang ang anak ko sa bahay nila o kaya ay hinihiram paminsan-minsan. Nagkukunwari akong okay lang ako pero sa loob-loob ko ay halos mamatay na ako sa sakit sa tuwing nakikita ko si Rhea. Sa tuwing pinapakita at pinaparamdam niya sa akin na hindi na talaga niya ako mahal. At dahil doon ay unti-unti na rin akong nawala ng pag-asa na magiging maayos pa ang lahat. Na sa bandang huli ay mabubuo rin ang pamilyang matagal kong iningatan. Hello po mama. Bati ni Joy na makauwi kami sa bahay ni Rhea. Inihatid ko na doon ang anak namin pagkatapos naming magsimba. Hi Joy! Nag-enjoy ka ba kasama si Papa? Nakangiting tanong naman ni Rhea na hindi man lang ako tinitignan. Opo, pagkatapos po kasi naming mamasyal ay nagsimba naman po kami ni Papa. Tapos nagpray ako ng matagal kay Jesus. Ang kwento pa ni Joy. Ano namang pinagpray mo sa kanya? Nakangiting tanong ulit ni Rhea. Na sana po ay magkasama na ulit tayo ni na Papa para palagi na akong masaya. Nakangiti pero may lungkot na boses na sagot naman ni Joy. Hindi ko tuloy maiwasan na malungkot dahil pareho kami ng palaging ipinagdarasal na sana ay maging maayos na at mabuo na ulit ang pamilya namin. Bagay na alam kong parang imposible nang mangyari. Ganun ba? O siya, magbihis ka na lang muna siguro Joy para makakain na rin tayo. Utos ni Rhea na kaagad namang sinunod ng bata. Pwede ka na sigurong umalis, ang sabi ni Rhea nang sa wakas ay harapin na niya ako. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ng anak mo? Hanggang kailan ba tayo magiging ganito Rhea? Tanong ko na hindi pinansin ang sinabi ni Rhea. Pwede ba Alfred? Ayan ka na naman eh. Huwag mo na nga kasing ipilit ang gusto mo, sagot naman ni Rhea. Ayaw mo na ba talaga? Bakit kasi hindi natin subukan na ibalik yung dati? Kahit para man lang sa anak nating si Joy. Para sa pamilya natin, giit ko pa habang nagpipigil ng mga luha ko. Huwag mong gamitin ang mga bata para magkabalikan tayo. Malinaw ko nang sinabi na hindi na kita mahal. Kaya ano pa ba ang rason para magkabalikan tayo? Sagot naman ni Rhea. Nahihirapan na ang bata sa sitwasyon natin. Yun na lang sanang isipin mo. Katwiran ko pa. Pero mas mahihirapan siya kapag nagkabalikan tayo. Araw-araw niyang makikita na hindi maganda ang takbo ng relasyon natin. At mas lalo natin siyang masasaktan doon. Kaya huwag mo nang ipilit at mas lalong huwag ka nang umasa pa. Tapos na tayong dalawa Alfred. Move on. Pagdidiin pa ni Rhea. Magbabago ako. Kahit na anong sabihin mo papayag lang ako. Magiging sunod-sunuran ako. Kung yun lang ang dahilan para bumalik yung dating tayo. Pakiusap ko pa sa kanya. Masokista ka ba talaga Alfred? Gustong-gusto mo talagang nasasaktan ka? Pwes ako ayoko ng ganong sitwasyon. Ayoko nang magkunwari dahil matagal ko nang hinintay. Matagal kong ginustong maging masaya ng totoo. Sagot pa ni Rhea. Papadudot hanggang sa ngayon ay ganito pa rin ang sitwasyon namin ni Rhea. Walang kibuan, walang pakialamanan. Parang bigla na lang kasi akong napagod na ipaglaban ang pagmamahal ko sa isang tao na matagal nang umayaw sa akin. Sobrang sakit isipin lang na kahit binigay mo ng lahat ng meron ka ay may mga tao talaga na hindi ka magagawang pahalagahan. Sa ngayon ay nagfo-focus na lamang ako sa anak ko. Ang nangyari sa amin ng asawa ko ay isa na yon sa malaking aral para sa akin. Na dapat lahat ng ginagawa mo, pag-iisipan mo ng mabuti. Dahil sa wala sa oras ang pagkakaroon namin ni Rhea ng pamilya, ganito po ang nangyari sa amin. Nagkahiwalay din sa bandang huli pero ginawa ko pa rin ang lahat para maging mabuti at responsableng ama sa mga anak ko. Papadudot dito ko na po tatapusin ang sulat ko. Sana ay maraming nakuhang aral ang mga nakikinig ngayong gabi sa kwento ko. Maraming salamat din po sa pagbibigay ng oras para mabasa itong liham ko. Lubos na gumagalang, Alfred.
Maraming salamat kay Alfred sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at minsan talaga ay mahirap ipilit yung pagmamahal na nararamdaman natin sa taong hindi na tayo masyadong mahal. Sa huli, kahit na anong pag-aayos natin sa isang relasyon ay palaging tayo lang ang nakakaawa. Ganon pa man Alfred, hindi man kayo nagkaayos ng asawa mong si Rhea ay huwag ka pa rin sanang mawalan ng pag-asa sa buhay dahil palagi namang nandyan ang anak mo para samahan ka at bigyan ka ng lakas na muling magpatuloy sa buhay mo. Tandaan mo na lamang na darating ang araw na muli kang bibigyan ng Diyos ng isa pang dahilan para mas lalo kang magpakatatag. At sa ngayon, ipagpatuloy mo na lang muna ang pagiging isang responsableng tatay para sa anak mo na si Joy. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento na exclusive lamang napapakinggan dito po sa Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Suportahan din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po sa inyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.